Alright mga parn, welcome back to Yamakawa. So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating ZX4RR dahil 1 year old na ito simula bukas. So this is just a long-term review about our bike, a 1 year old bike. So ano nga bang masasabi ko sa ZX4RR at sa mga tips sa mga gustong magkaroon nito balang araw. So tara, isa-isahin natin mga parn. Advance happy birthday nga pala kay Mantis dahil bukas na yung birthday niya ng ating ZX4RR. 1 year old na siya. So ito ang aming ZX4RR. Nabili ito namin last year, March 27, 2023. So ngayon ay March 26, 2024 na. So ano nga bang masasabi ko sa 1 year of ownership namin kay ZX4RR? So unang-una sa lahat mga par, isa talaga sa mga need nyong i-consider ay ang maintenance cost. Oo nga, magandang tignan, naka big bike ka. Magandang tingnan, naka-inline 4 ka na motor. And then, magandang tingnan, naka-sports bike ka. At saka, Ninja pa ang pangalan. Pero mga par, hindi madali ang pag-big bike. Kasi based sa mga experiences namin, point number 1, yung gas niya. So, maganda kayo sa mga gas talaga. Dahil, yan rin yung isang mga bagay na kinakailangan natin sa motor, gas. Sa gas pa lang, matakaw na siya. Pero hindi ko sinasabi na itong 400cc ay sobrang lako niya sa gas. Pero merong mga instances na matutulala ka talaga kapag, lalo na kapag traffic. So yan, madaling maubos yung gasolina. Pero, shout out MT-09 mga bar. So ayun, balikan natin yung gas consumption niya. So based sa experience namin in our 1 year ownership, gas consumption niya mga par ay 21.6 kilometers yung gas consumption niya. So it's good for a 400cc mga par. So pangalawang point ko mga par ay yung change oil niya. So 4-cylinder tong motor na to. So ang kinakailangan nitong engine oil is 2.6 to 2.7 liters. Ang ginagamit kong oil nito ngayon ay Lucas Oil 10W 40 ba? So per liter ng engine oil na yun ay around 700 to 800 pesos yun mga par. So times 4 mo yung 700 pesos to 800 pesos. So just do the math na lang mga par. So yun yung point number 2 natin, yung sa engine oil and change oil expenses natin. So yun yung point number 2. And then yung point number 3 natin mga par ay yung mga brake pads. So itong ZX4RR, alam naman natin dual disc na to. So kitang kita nyo naman isa, and then sa kabila pangalawang caliper. So each caliper sa harap ay merong dalawang brake pads. So based sa Kawasaki, yung nag-inquire ako regarding sa front brake pads nila, so yung pair ng each brake pads dun sa Kawasaki ay around 3,000 to 4,000 pesos. So yun yung presyo ng brake pads for one side caliper. So pair na yan. So imaginein mo kung dalawang calipers, kasi dalawang dual disc to. So ang magagastos natin sa front brakes pa lang, yung mga brake pads ay around 6,000 to 7,000 pesos na yun. So yun yung point number 3 ko doon, ang mga brake pads. But hindi lang yun sa harap, andito pa yun sa likuran, ang rear brake pads natin. So itong amin mga par, kapapalit ko lang din ng bago nito. Ang price nito ay around 2,500. So yun yung cost natin sa rear brake pads natin. So 2,500. So kapag i-total natin lahat ng mga brake pads mga par, aabot talaga siya sa mga, estimate na natin 9,000. So mag-budget na lang kayo ng 10,000 pesos para sa mga brake pads. So yun yung point number 3. And then yung point number 4 natin mga par ay yung gulong. So kitang kita natin ngayon na bagong bago yung mga gulong natin. Lalo na kapag mahilig kayo mag-ride, yan talaga ang madaling maubos, yung gulong. So pumili talaga tayo ng mga gulong na nababagay sa riding preference natin. So kung mahilig kayo ng long ride, piliin nyo talaga yung sports touring upang makatipid tayo.
So kitang-kita nyo naman, ang pinili nating gulong ngayon ay Bridgestone Batlux Sport Touring T32 yan. So yung set nito ay around 17,000 to 18,000. So yun yung point number 4 ko, yung mga gulong natin. And by the way nga pala mga par, bago ko makalimutan, itong mga sprocket set din pala, chain. Ito rin yung mga need nating pag-ipunan. So isa rin to sa mga maintenance niya, wear and tear kasi yan. So sa atin, bagong-bago pa naman yung motor, 9,000 pa lang, okay pa yung chain niya and then yung sprockets. Pero yung kapag nagpalit na tayo, meron naman tayong iba-ibang brand dyan, RK, DID, at ano pang iba dyan, Jomtai, ng mga sprockets at chains. So research na lang kayo kung magkano. Pero based sa Kawasaki, yung nag-inquire ako dati, yung chain nila doon, itong DID original, around 7,000 pesos daw to. While yung sprockets nito, engine sprockets at saka yung rear, is kung ito total natin around 4,000 plus. Kasi ito mga 1,000 plus to dito eh. Andun 2,000 plus ata. So mga ganong range, 4,000 plus. Ayan. So yun yung mga need talaga nating handaan, yung mga maintenance nito. Kasi hindi naman tayo palaging gamit ng gamit lang without proper maintaining our bike. Kasi madali yang masisira, and then yun, papangit na yung performance and ano ba yung potential niya, hindi na natin ma-maximize kapag hindi natin alagaan. So ayun, yun lang. Yung brake fluid, kasama na yan kapag nagpalit tayo ng brake pads. Ayan, dito brake fluid, and then dito brake fluid. Yun yung mga sa maintenance natin about sa ZX4RR. So maintenance cost yun yung mga tips ko kung ano yung mga dapat nyong paghandaan bago kayo bumili ng big bike. So yan, gas, engine oil, oil filter din pala mga par. So itong oil filter ng Kawasaki ZX4RR, ayan, priced at 700 to 800 pesos. So depende kung saan mo yan binili, sa Casa ba or sa mga Kawasaki Reliance shop. So yun lang yung mga dapat natin i-consider kapag bumili tayo ng ZX4RR. Kasi yun yung mga na-evaluate ko sa 1-year ownership namin dito sa kay ZX4RR. Accessories din pala mga par. So depende na lang yun sa inyo kung magpapalit kayo. Pero itong stealth mirrors namin, nabili ko to sa Lazada. Hindi to original Rizoma mga par. So replica lang to. Worth 5,000 pesos to. Ayan. Mga Rizoma look-alike stealth para sa ZX4RR, para lalong pumogi mga par. Ayan. Ayan, oh. Sobrang ganda, no? So worth 5,000 pesos yan. And then ito namang carbon lever guards natin ay pinili ko to sa Lazada rin, sa Indonesia. Worth 2,000 pesos ata to. Ayan. So yun yung mga kailangan accessories natin kasi kapag natumba, meron ding aalalay or magpo-protection sa ating clutch levers. Ayan. Brake levers. And then ito, para lalong pumogi yung motor natin, kailangan din natin ng tail tidy. So ang tail tidy na binili namin, galing din to sa Indonesia. So pinili lang namin yung pwede pang ikabit yung signal lights natin, kasi di naman kami mahilig ng integrated tail lights para dito sa aming ZX4RR. And then next ay ano pa ba? Ito, bobbins and spools. Kailangan din to kasi kapag meron tayong paddock, ito rin yung mga kinakailangan upang makagamit tayo ng paddock stand. And kabilaan yan, worth 900 pesos ata to sa Lazada. Pero nakalimutan ko na. Ayan, Lazada lang ito. And then itong SC project natin, 61mm to. Nabili ko to sa Lazada for around 2,600. Ayan, so yan lang yung mga basic accessories na inilagay natin kay ZX4RR. And then ito pala, pinaka-importante rin, sliders. Ayan. So Evotech to, nabili to namin sa yan din, Lazada, worth 2K. Ayan. So, maganda, pulido siya.
tibay, sobrang kapal. Ayan. Ito pa pala mga par, sa mga need na accessories natin, radiator cover. Ayan, napaka-importante niyan. Ito, na hindi masira yung radiator natin kapag tinamaan ng mga bato-bato. Kasi napakamahal ng radiator mga par. So, ito talaga yung mga dapat nyong bilhin, radiator cover. Ayan. Ayan, ito. Palaging linisin yung headers natin. Ayan. So, ito yung inline 4. Ayan, nakita nyo naman 4 na silindro. Right? When it comes to power, compared nung before, 2.5R namin, malaki yung pinagbago niya mga par, dahil yun nga, more torque na and then more horsepower na. Pero compared nung 2.5R namin dati, mas may enjoy mo talaga yun dahil mauubos mo yung gears niya dito sa mga highway natin dito, kagaya dito sa SRP, mga stretch na straight roads. Ayan. Pero itong ZM4R, hindi mo na talaga siya basta-bastang maisasagas lang, kasi yun, mas more horsepower na, more power and more torque. Saktong-sakto lang talaga siya dito sa city. And then kung dito sa Cebu, sa TCH, Balamban, talagang okay talaga siya. Kasi 400cc na nga, so hindi ka na mabibitin. Pero yun lang, kasi inline 4 siya, in the low to mid RPM, matagal yung pick up ng ano niya, power band. Kasi ang power band nito ay around 14,000 RPM. Ayan mga par, pinakita nyo, 14. Dito na yung pumapalo yung 70 plus horsepower niya, and then yung torque. That's why kailangan mo talaga siyang pasigawin, kaya nga screamers upang makuha mo yung full potential ng bike. Ayan. So sa mga features naman mga par, ito rin yung mga nagpapamahal sa motor na to eh. So pag-usapan natin yung sa mga ano niya, riding modes. Ayan, ito riding mode to dito. So una yung riding mode niya ay sport. So ito yung full potential and full power ng motor, and then with traction control din. And then yung pangalawa, road mode. So ito yung 80% ng power ng motor with traction control din. And then yung pangatlong mode niya is yung rain mode. So para to sa umuulan. Kapag basa yung daan, more talaga yung traction nito. And then yung power ay linilimit niya lang. So upang hindi ka mag slide o madulas kapag nagmamaneho ka nitong motor. And then yung pang-apat niya is yung rider mode. So off yung Kawasaki traction control mo nito, and then it depends on your setting. So pwede mo tong palitan yung power niya, full and low, and then KTRC pwede mo tong palitan rin. So tingnan natin mga para. So yung power niya, so one press yung select, ayan. So magbe-blink yung power, ayan. So kung gusto mong palitan, ayan, ito lang, low, ayan. And then kapag ibabalik mo, ayan, up lang yung button, ayan. And then kapag gusto mong palitan yung KTRC, one press mo naman tong select. So magbe-blink yung KTRC, Kawasaki traction control, and then toggle mo lang tong arrow up, and then papalit na yan, yan. 1, 2, 3, ayan, 3 traction control lang meron siya, 3 modes. Depende yan sa anong klaseng road surface ang dinadaanan mo. Pero yung pinakamakapit dyan ay yung 1, and then yung pangatlo, yun yung para sa basa-basa kapag umuulan. Ayan, depende lang yan sa'yo kapag naka-rider mode ganyan. Ayan. So yun yung mga riding modes niya mga par. So magdidepende lang yan sa'yo kung ano yung preference mo. Ayan. So balik natin sa rain. Long press mo lang to kapag nagpapalit ka ng mode. So 3 seconds, arrow up. Ayan, road na naman. And then another 3 seconds, arrow up.
Ayan, sport mode na. So, yun yung mga modes niya mga par. And then itong Kawasaki quick shifter, yun yung kagandahan sa kanya. Kasi dual yung ano niya, quick shifter. Meron siyang auto blipper din. So, quick shifter means clutchless upshifts. And then yung auto blipper naman ay clutchless downshifts. Ayan. So, ito yung Kawasaki quick shifter. Ayan. So, seamless shifting talaga to. Yun yung kagandahan sa motor na to. So gagawa tayo niyan next time kasi di pa ako nakagawa ng content about sa mga quick shifter natin, kung paano ito mag-function or paano ito gawin din. Ayan. Yun, by the way, kapag gumamit ka ng quick shifter mga par, kinakailangan mong mag-gas up. So yun, gas mo lang, throttle on, and then upshift ka, throttle on. And then kapag mag-downshift ka naman, gas off mo. So walang gas, downshift mo lang. Bam, bam, bam. Yan, pindot ka lang dyan. And by the way, mayroon pala tong cover dito mga par. Di ko lang linagyan upang kapag maglinis tayo ng chain, madali lang siya. Ayan. So yun yung mga kagandahan sa motor na to mga par, dahil ang dami niyang technology. And then, ano pa bang meron dito? Dual channel ABS, harap at likod. And then yun, ang kagandahan nito ay yung inline 4 engine niya. Yun yung may enjoy nyo talaga dito. So off muna natin. And then yun, ay meron din pala siyang Bluetooth connectivity mga pare. Ito, papakita ko sa inyo. Ngayon ko lang talaga ito may papakita sa inyo. So kapag nag-toggle kayo or change to menu section, itong dalawang button na to, long press nyo lang sabay. Yan. Ayan, so ito yung menu button mga par. And then kapag gusto nyo pumunta sa Bluetooth, ayan, ito yung connectivity sa phone. Ito lang pipindutin nyo para mag-toggle pababa. Ayan, press nyo lang Bluetooth, and then ito yung select. Ayan, so Bluetooth pairing mode. So mag-download lang kayo nung Kawasaki app na Rideology sa time na may kukonek mo to. Pero let's see, kapag may time ako, gawa tayo ng video about sa Bluetooth connectivity and paano i-pair yung smartphone natin sa ating motor. Ayan. Hindi lang ito sa ZX4R meron mga par, pati na rin sa ibang mga Kawasaki bikes meron na din to. Ayan. And then meron din siyang feature na ibang display nitong sa TFT natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung ito, toggle down and display mode, and then change natin, toggle ito, and then long press kapag gustong mag back sa ating main display. Ayan, so ito yung lap timer or lap display natin, kasi nga ito ay track bike din at race bike, so meron siyang ganitong feature. Ang downside lang nito, di mo makikita yung gas fuel gauge mo. Wala. Meron lang odometer and then temperature. Ito yung lap time. And then yung laps, kung ilan na yung ikot mo. And then dito yung mode. Dito rin meron ding lap best lap time mo. Ayan. And then RPM indicator dito. Shift indicator kapag umaandar na. So yan lang yung mga basic info dito mga par. Long press lang yan. Ayan. And then date and clock meron din dito. And then service, kung gusto mong ma-notify ka kung kailangan ang next change oil mo, lagay mo lang dito. Pero ako hindi ko yan ginagamit, so pakita ko lang sa inyo. And oil change, off ko lang siya. Ayan, marami Kawasaki service. Ayan. Then kung gusto mong mag-back, long press lang to, yung dalawa. Ayan, so yan lang. Yun yung mga about sa TFT display natin mga par. Ayan. So off natin. And then isa rin sa mga features pala nitong 4RR, meron siyang ram air intake. Ayan, ito yung ram air intake. So pumapasok yung hangin dyan, dumadaloy dito sa ram air system papunta sa ating airbox doon sa loob. Then papasok na sa engine. Ayan,
So yun yung mag-a-add ng power sa ating ZX4R kapag on a high speed. Ayan. So ito yung kagandahan din sa kanya. Kasi magdadagdag ng horsepower through air. So meron siya nitong feature na to, ram air system. So yun yung sinasabi ng Kawasaki na aabot hanggang 80 horsepower approximately kapag in high speed ka with the help of the ram air system. Ayan. Yun lang yung mga basic info about sa motor na to mga par in our 1 year of ownership. Meron din pala siyang preload adjustable sa front suspension. Ayan, naka Showa SFFBP na to. Ayan. So preload adjustment, low, then high. Ayan, nakikita nyo dyan. Yun yun sa front suspension. Andito naman yung rear suspension ng ZX4R mga par. Ito ay Showa highly adjustable BFRC light shock. Ayan. So meron siya dito. Ayan, kitang-kita nyo ba? Tension, compression. Ayan. So pwede mo yung kalikutin kung marunong ka. Pero ako hindi pa ako ganong expert sa mga rear suspension. So need ko pa yung pag-aralan. So kapag nag-race track tayo and mag-track riding tayo, talagang matututo tayo kung paano yan i-set up. Kasi magdidepende yan sa weight ng rider eh. Ayan. Pati dito sa front, yung preload adjustability niya. Ayan. So yun yung kagandahan sa motor nito dahil binigay na nila lahat ng mga needs natin with a high quality materials and high quality brands. Ayan. How about the riding position nito mga par? So itong ZX4R meron siyang riding position na mix, meaning comfort and slight aggressive. Kasi yung upuan niya ay 800mm. Ayan. And then yung handlebar niya ay medyo sub-sub siya compared sa mga ibang middleweight sport bike kagaya ng R3, Ninja 400 and more. Pero kapag nasa traffic ka, madali mo lang talaga siya yung i-maneuver kasi yung wheelbase niya, kita nyo yung wheelbase niya short lang eh, hindi siya mahaba. Ayan. So yun yung kagandahan nito dahil agile siya when it comes to city driving and also sa mga twisties dito sa TCH at sa iba pang mga spots dito sa atin. Ayan. And then yung weight niya naman ay around 187 ba yun? So I'm gonna flash lang yung mga exact specification niya. And yun, 800mm yung upuan niya. And then di siya ganong sub-sub, pero meron din pangangalay minsan kapag matagal ka nang nagmamaneho, lalo na kapag mga long rides and kapag na stuck ka sa traffic, yun, mangangalay talaga kamay mo. Kaya sanayan lang dito sa ganitong mga motor. Oh, when it comes to the back ride mga par, talagang kawawa yung back ride dito kasi dinala ko yung girlfriend ko, si Eliza, sa mga long rides namin dun sa Bacolod, Dumaguete. Concern niya talaga ay ang sakit sa likod. Kasi yun nga, kitang-kita niyo naman yung difference sa upuan ng back ride at sa driver. Ayan. So talagang sub-sub yung angkas dyan. Tingnan nyo. So hindi siya ganong advisable kapag meron kayong back ride kasi kawawa talaga kapag sa sports bike. So yun yung mga need yung i-consider kapag meron kayong mga asawa or partners. Baka hindi sila comfortable, talagang hindi sila magiging comfortable dyan. So yun yung mga kailangan yung pag-isipan bago kayo bumili ng sports bike. Yeah. But don't worry mga par, kung meron kayong mga questions and concerns, just comment down below lang para malaman natin yung mga hindi pa natin nabanggit about sa motor na to. Or kung may mga katanungan kayo, comment down below lang. So sa mga stocks din itong ZX4R, maraming nagtatanong bakit wala ganong stock sa mga Kawasaki Grip and Kawasaki Shop. So based sa Kawasaki, dun sa Good Moto, kasi partner tayo dun. And shout out nga pala kay Sir Ezer, manager ng Kawasaki Good Moto. So based sa kanila, nag-aantay lang talaga sila sa Kawasaki dun sa Maynila sa mga announcement. Kasi talagang ang hirap daw ng stocks ngayon ng ZX4R. Pero meron namang mga bagong dumating ngayon, kagaya ng 40th anniversary edition na colorway ng ZX4R. So yun lang, yung kaibahan lang nun ay yung colorway. Same naman lahat ng specs.
And then yung price, mas mahal ata yun. Around 512,000 pesos na ata yun. And then ito, 499,000 pesos. So lastly, bago pa naman talaga nating fully tapusin tong vlog natin, sound check natin, of course. Ito naman ang hihintay na natin. All in all, the best talaga tong motor na to when it comes to the 400cc class, 400cc segment. So hindi ka talaga ma-disappoint or mapapahiya nitong motor na to. Kasi sa looks pa lang, pormahan pa lang, okay na talaga. Wala ka na masasabi. Yan, mga par. Sa harap, sa mukha, yan. Sa tang at sa tail niya. Lahat ang ganda. Lalo na kapag naka-side view. Ayan, kitang-kita. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe kay Yamakawa. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito mga par. Marami kayong mga natutunan regarding big bike ownership. Ayan. So kung may mga tanong kayo, just DM lang or comment lang dyan sa section below about sa ZX4RR. So that's all mga par para sa ating 1 year of ownership. Maraming salamat ulit sa panonood and see you on the next vlog.